Hello, kumusta po kayong lahat? Ito pong yung old buddy, si Nurse Kaloy. Naging nurse po ako sa California, member po ng pain management team sa Hawaii, naging case manager ng hospice. Alam niyo naman po yung mga hospice, yung mga cancer patients, may maraming chronic pain, at naging nurse po ako dun sa Desert Storm nung gera sa Saudi Arabia, at marami po tayo naging kaso na nababalian, nahuhulog, nagkakaroon sila ng chronic pain. Bakit ko po ito binabanggit? Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung resback ni BBM kay former President Duterte tungkol sa fentanyl. Ito po, pakinggan niyo po. Si Pangulong Bongbong Marcos sa pagtawag sa kanyang bangag at drug addict ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni PBBM, baka epekto lang yan ng fentanyl na iniinom ni Digong. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Well, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has a very serious side effects. Ito raw ang nakikita ni Pangulong Bongbong Marcos na posibleng sanhi ng mga tirada sa kanya ni former President Rodrigo Duterte. Sagot yan ni PBBM nang matanong sa isang ambush interview bago siya lumipad pa Vietnam para sa state visit. Kaugnay sa mga maaanghang na banat sa kanya ni Duterte sa isang prayer rally kontra charter change sa Davao City kahapon. PRRD has been taking the drug for a very long time now. After 5-6 years, it has to affect yun, kaya nagkakaganyan. I hope his doctors take better care of him. November 2016, nang aminin ni Duterte na gumagamit siya ng fentanyl Ayun po. injection. Pasensya na kayo. Ang aking reaction po sa sinabi ni BBM ay yung paggamit daw ni former President Duterte ng fentanyl. At hindi naman po niya tinatanggi. Papakita ko sa inyo at i-discuss ko pa sa inyo briefly kung bakit gumagamit ng fentanyl si former President Digong. History-wise, nagkaroon daw po si former President Duterte ng motor vehicle or motorcycle accident na nagkaroon pa siya ng spinal injury. Okay, sa aking karanasan, ang fentanyl po ay hindi binibigay sa mga ganong acute pain. Halimbawa, na disgrasya si Duterte sa aksidenteng yon, nagkaroon siya ng damage or injury sa kanyang spinal cord, kailangan niya ng mga short-acting pain medicine katulad ng morphine. Mabisa po yan. So, ibig sabihin, ang morphine po ay opiates, narcotics po yan. So, meaning to say, si Duterte gumamit na po ng mga ibang narcotics, tulad ng morphine, oxycodone, oxycontin, di natin po alam. Pero yun po ang binibigay ng mga doktor bago ang fentanyl. Kasi nga po, sabi ni PBBM, ang fentanyl, pinaka-potent po yan. 100 times mas malakas kaysa sa morphine. So, mabalik tayo. Malamang, nung na-aksidente si Duterte, binigyan siya ng mga short-acting pain medicine katulad ng morphine, oxycodone, oxycontin. At hindi po nagkaroon ng mga magandang resulta o naging hindi siya tolerant, hindi hiyang yung katawan ni Duterte sa sakit at hindi nawawala. Ngayon, punta tayo sa fentanyl. Dahil sa kalagayan ni Duterte ganon, hindi nagagamot, hindi nawawala, hindi nakokontrol yung pain sa kanyang likod. Ang kanyang doktor, malamang ay magaling at nagreseta nga po o nagprescribe ng mas potent na gamot tulad ng fentanyl. Mas malakas po yan. Tama yung sabi ni BBM, malakas po yan kaysa sa morphine o kaya sa ibang klaseng opiates o opioids. Ang fentanyl na ginagamit ni Duterte ay yung fentanyl patch. Bago ka mabigyan ng fentanyl patch ng isang doktor na merong license na
Schedule 2 or S2 kasi hindi po basta-basta nabibili ang fentanyl. Kailangan po niyan S2 prescribe o merong lisensya yung doktor mag-prescribe ng S2 na narcotics katulad ng fentanyl. Bakit nagbigyan ng fentanyl si Duterte? Kasi nga po, malamang yung mga binigay sa kanya mga painkiller, no, katulad morphine, oxycodone, ay hindi umubra. So, nagkaroon ng chronic pain si Duterte. Ibig sabihin ng chronic pain, hindi nawawala-wala yung sakit sa kanyang likod. Kaya siya nirestahan ng fentanyl. Ngayon, doon sa sinabi ni BBM na nakaka-addict ang fentanyl, lahat po ng opiates, Schedule 2, yung tinatawag, S2, lahat po yan, oxycodone, oxycontin, pag inabuso mo yan, magkakaroon ka talaga ng addiction. Ngayon, dahil ang fentanyl is a prescribed medicine, hindi katulad ng cocaine, ang cocaine ay street drug o recreational medicine. Sasabihin ko sa inyo pagkakaiba. Ang fentanyl ay prescribed po yan, regulated. Hindi ka basta-basta nakakabili. Nabanggit ko na yan. Ang cocaine, shabu, yan tinatawag na recreational medicine. Street drug kung tawagin. Hindi mo kailangan ng reseta dyan kasi nabibili-bili mo lang yan kung kanino. Hindi katulad ng fentanyl. Sa ginagamit ni Gong, fentanyl patch. So, ang fentanyl patch, by the way, hindi ka pwedeng mabigyan o maresetahan ng doktor ng fentanyl patch kung naive ka sa narcotics or opioids. Ibig sabihin, ano bang naive sa Tagalog? Yung baguhan, kung ka pa lang, wala ka pang karanasan na uminom ng mga morphine, oxycodone, yun po ay yung mga narcotic drugs. Hindi po pwedeng ireseta ng doktor ang fentanyl patch kasi nga po matapang yan. Fatal o nakakamatay. Lalo na kung hindi mo alam i-manage ang fentanyl. Kaya nga po, balikan natin yung sinabi ko, nung na-aksidente si Digong, malamang binigyan na yan ng morphine, oxycodone, o iba't ibang klase ng tableta na para mawala yung kanyang sakit o makontrol yung kanyang sakit sa kanyang likod. Pero hindi nga po umubra, kaya po siya narestahan ng fentanyl. Ano po? Ngayon, ang fentanyl patch po ay maraming strength yan. Pinaka-lowest yan is yung 25 micrograms. Pwedeng i-adjust yan ng 50 or 25 micrograms, 12 micrograms, 25 micrograms, 50 micrograms, pataas hanggang 100 micrograms. Ngayon, yung sinasabi ni PBBM na nakaka-addict yan, nabanggit ko kanina, lahat po ng opiates ay nakaka-addict. Pag hindi mo i-regulate, hindi mo tinitrate, wala ka sa tamang dosage. At yung sinasabi rin ni BBM na ang fentanyl ay maraming side effects. Ito po, simple knowledge. Gusto kong malaman nyo, lahat ng gamot ay may side effects. Kung hindi hiyang or hindi ka tolerant, hindi ka hiyang sa gamot na yon. Tandaan niyo po yan. Lalo na kung yung gamot na ininom mo, halimbawa kahit na anong analgesic na medicine, at uminom ka pa ng isang klaseng gamot, magkakaroon po ng complication yan kung hindi kayo hiyang. So, ang fentanyl, dahil hindi nga hiyang si Digong dun sa morphine at o kung ano pa mga narcotic medicine, nirestahan siya ng fentanyl patch. Ulitin ko, ang fentanyl patch, hindi basta-basta irereseta yan kung wala ka pang history na ikaw ay uminom na ng mga narcotics katulad morphine, oxycodone, kasi nakakamatay. Very potent po yan. Totoo yung sabi ni BBM. Pero, siyempre, presidente ka, malamang kaya mong kumuha ng
napakagaling na doktor. Kaya yung doktor ni Digong, i-regulate yan, itatitrate yan. Umpisa muna yan sa mababa, i-adjust mo. Kung hindi umuobra, hindi nawawala sakit, i-adjust po yan. Ina-adjust o yun, tinatitrate kung tawagin, para hindi ka magkaroon ng side effects or komplikasyon sa gamot dun sa fentanyl patch. At by the way, ang fentanyl patch, dahil nga po mabisa yan, very potent yan. Pag maglagay ka ng patch dito sa braso, sa dibdib o kay sa likod, it will last for 72 hours. Yung pong effectivity niyan. Ngayon, sa kalagayan ni Digong, siyempre, may edad na rin siya. Hindi na niya kayang uminom mag-isa. O kaya siyempre, meron siyang mga nurses. Ilalagay po yun yung patch. Maglalast po ang effectivity niyan is 72 hours. Kaya napakabisa po ng fentanyl. Yung mga experience ko sa Saudi, nung gera, fentanyl ho binibigay pagka nagka-rehabilitate na sila, gumaling na sila sa kanilang mga bali-bali, nagkakaroon pa rin sila ng chronic pain. Kaya ginagamit dyan is fentanyl patch. Ang morphine, panandalian, yung tinatawag na short-acting pain lang. Pero ang fentanyl, pangmatagalan po yan. At kailangan i-regulate ng doktor. Kasi nga po, malakas po yan. Potent. Ngayon, mapunta naman tayo sa cocaine. Kasi ang sagot nga ni BBM, nung siya ay tinira na siya ay addict, nagko-cocaine, ang sagot ni BBM, napanood niyo naman. Maybe it's because about the fentanyl. Ang pagkakaiba po ng fentanyl, ang fentanyl is prescribed medication. Ang cocaine, hindi po prescribed yan. Yan ang tinatawag nilang street drug o recreational drug. Ang fentanyl, ginagamit yan for medical reasons. Ibig sabihin, may sakit ka sa mga cancer na may matindi o mga pain. Kinokontrol pa niya yung pain. Yan po ang fentanyl. Samantalang ang cocaine, wala pong medical use yan. Ginagamit lang ng mga tao ang cocaine sa benefit nila kasi ang cocaine po is stimulant. Nagkakaroon po sila ng euphoria, hallucination, kung ano naman nararamdaman nila sa kanilang katawan. Yan po ang cocaine, katulad ng ibang mga droga, mga illegal drugs. Unlike fentanyl, nakaka-addict yan kung hindi mo alam gamitin. Kailangan alam mo yung nireseta ng doktor at may mga dosage kang sinusunod. Yun po ang pagkakaiba. Kaya yung reaction ko sa sinabi ni PBBM, maybe it's about fentanyl, kaya ganun ang birada ni Digong sa kanya. Kaya sa Rumesbak, binanggit nga niya itong fentanyl. Tandaan niyo po, ang fentanyl is prescribed. Patch po yung ginagamit ni Digong. Ang effectivity niyan is 72 hours. Bago papalitan mo na naman, ilipat mo naman sa ibang parte. Hindi pwede isang lugar lang. At tandaan nyo, dahil sa matapang, mabisa, potent ang fentanyl patch, pag tinanggal mo po yan, magsuot ka ng gloves o kaya wag mong hawakan yung pinakailalim ng fentanyl patch kasi magkakaroon ka ng fentanyl na gamot sa katawan mo. Kaya kailangan dyan maghugas. Ganun po katapang ang fentanyl. Pero hindi siya katulad ng cocaine na regulated. Hindi regulated ang cocaine. Yung mga gumagamit ng cocaine, wala silang sinusunod na dosage. Singgot na lang. Ganun lang ng ganun yan. Samantalang fentanyl, meron dosage po yan. Tinatitrate, nire-regulate, ina-adjust ng doktor. Ang cocaine at ibang street drugs, laklak ka na lang laklak dyan eh. Hanggat masaya ka, euphoria ka, party-party rito. Yun po ang effect ng mga non-prescribed street drug or recreational drug tulad ng cocaine. Yun po ang mas nakaka-addict, nakakawala ng isip. Kasi hindi mo wala kang dosage na sinusunod, unlike yung fentanyl. Sana nabigyan ko po kayo ng
maikling paliwanag or knowledge tungkol sa fentanyl na tinetake ni Digong. Hindi po nakaka-addict yan kung tama lang ang dosage na ginagamit mo. At yung side effects, ulitin ko, lahat ng opiates, lahat ng gamot ay may side effects kung hindi ka hiyang sa isang gamot. At lalo na kung iinom ka ng isang gamot, dagdagan mo na isang gamot, at kung hindi ka hiyang, magkakaroon ka ng complication at side effects. Kaya yung sinabi ni BBM, maraming side effects ng fentanyl, totoo po, lahat ng gamot may side effect. Pero kailangan may instructions from the doctor. At sundin mo lang yung instruction, wala kang problema. Unlike yung mga street drugs. Tulad na sabi ko, sisingutin mo yan kung gano'ng kahaba. Ganon-ganon. Yun po nakakatakot. Pwede kang mamatay. Yun lang po. Maraming salamat. Please like and share ang ating munting knowledge, information, at subscribe na rin po. Maraming salamat.